Mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon, at sama-sama nating buksan ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 16. Ito po ang sabi ng Biblia: "Hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo, at inihalal ko kayo upang kayo'y magsiyaon at magbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo." Let us bow our heads, mga kapatid, and let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nasa huling bahagi ng inyong gawain at amin pong nabasa, narinig at natunghayan ang iyong mga salita na panggagalingan po ng mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong pangunguna sa amin, maging ako na iyong lingkod na siyang magsasalita ng mga salita mong ito. Ikaw po ang siyang magbigay sa akin ng kaalaman at karunungan. Ikaw po ang siyang magsalita, Panginoon, sa amin lahat. At tulungan niyo po kami na maunawaan ng mabuti ang nais niyo pong ituro sa amin. Bigyan niyo po kami ng malawak na kaisipan, bukas na puso, at tainga, Panginoon, nang sa ganun mapakinggan po namin ng buo ang iyong layunin sa aming buhay. Nawa, Panginoon, kamtin po namin ang biyaya ng karunungan, ng kaalaman, at ng mga pagpapalang buhat po sa inyo. Panginoon, pangunahan niyo po kami at amin pong dinadalangin sa inyo ng inyong banal na Espiritu na inyong ipinangako, Panginoon, nawa ay maramdaman po namin lahat na puspusin niyo po ang bawat puso ng inyong mga lingkod sa araw na ito. Katagpuin niyo po, Diyos, ang aming mga pangailangan. Tulungan niyo po kami na maramdaman, O Diyos, ang kasapatan sa piling ninyo sa araw na ito. Salamat po na marami at sa inyong kamay amin na po itinatagubilin ng lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpas sa walang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. You may be seated. At sa oras na ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang God's Choosing with an Attached Promise. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ang pagpili ng Diyos na may kalakip na pangako. Isang napakagandang mensahe, mga kapatid, ng ating Panginoon sa atin sa araw na ito, na siyang maaari po magbigay sa atin, mga kapatid, ng kalakasan at magbigay po sa atin ng pag-asa. So, base po sa ating pinag-aralan, muli, babasahin po natin ang 1 Kapitulo 15, versikulo 16. Ang sabi po ng Biblia, "Hindi ninyo ako pinili." Sa umpisa pa lamang po ng salita, sinabi dyan na hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo. At upang manatili ang inyong bunga. So, pagpili niya sa atin, upang tayo ay magbunga. Gusto ng Diyos na makita ang bunga sa atin, mga kapatid. Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So sa huling bahagi, mga kapatid, maliban sa pagpili at makita ng Diyos sa atin ang mga bunga, meron pong assurance sa mga pinili na kapag siya po ay hihingi sa pamamagitan ng panalangin, may ibibigay po sa kanya ang Diyos na siyang ating pong paksa sa oras na ito, na ang pagpili ng Diyos ay may kalakip na pangako. So sagutin po natin ito isa-isa, mga kapatid, kung ano po ang ibig sabihin ng talata. Una, ano po ang kabuuang konteksto? Kailangan po natin ma-determine muna bakit yun isinulat, sino ang nagsasalita at sino po ang kinakausap. Kasi hindi naman po mga unbeliever ang kausap dyan, mga kapatid, gaya ng mga manlalasing, mga kung ano man, mga kapatid, hindi yan ang kausap, mga kapatid. So alamin po natin, gabi, bago ipako si Jesus sa krus, naghuhugas siya ng paa ng mga alagad. Nagbibigay ng huling tagubilin at nagdarasal para sa kanila.
So, ang huling tagubiling ito, mga kapatid, ay kasama sa tinatawag na Last Supper. So, sa Last Supper, mga kapatid, kung mapansin po ninyo, kumain po sila doon sama-sama. Hindi po ba? At doon po sa pangyayari na yan, mga kapatid, doon sinabi ng ating Panginoon na hindi ninyo ako pinili. Malinaw po sa talata, hindi ninyo ako pinili. Yan ang sabi. Sino po ang nagsasalita, mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesus po, mga kapatid, ang nagsasalita. Ulitin ko po, sino po ang nagsasalita sa Juan Kapitulo 15, versikulo 16? Si Jesus po. Ngayon po, sino ang mga kinakausap niya? Ang sabi rito, ang 11 apostol po na nasa kwarto kasama niya noong gabing iyon, yun po ang kanyang kausap. Ulitin ko po, kung mapansin po ninyo, hindi ba nakasulat sa ating slide? Okay? 11 lamang po ang kausap ng Panginoong Hesus dyan. Bakit po? Si Judas ay umalis, iniwan niya ang mga kasamahan kasama si Jesus doon po sa parte ng aklat ng Juan Kapitulo 13, versikulo 30. Kaya yung kayo po, mga kapatid, na kinakausap dito ay tumutukoy sa 11 apostol. Naunawaan po ninyo? So, 11 apostol po, minus po si Judas. Wala po si Judas nung panahon na yan dahil si Judas po ay busy sa kung paano niya po ibebenta ang ating Panginoong Hesus. Paano niya po ipagkakanulo o tatraydurin. Okay? Number 4, para kanino ang mensahe? Okay? Para kanino daw po ang mensahe? Direkta, mga kapatid, na ito po ay para sa mga apostol sa kanilang tungkulin bilang mga inihalal na apostol. Pero may prinsipyo din na tumatagos sa lahat ng tunay na alagad ni Kristo. Okay? Para po sa kabuuan. Ito pong aklat ng Juan Kapitulo 15, versikulo 16, si Jesus ang nagsasalita, ang kinakausap ay ang mga apostol. So, hindi to para ipatungkol sa atin, binili ka ng Diyos. Okay? Doon muna tayo sa konteksto, mga kapatid, babase. Kausap ni Jesus ang mga apostol. Ilan yung apostol? 11, mga kapatid. Gutom na po ba tayo? Okay? Kausap niya. So, pinili niya yan, mga kapatid, yung 11 apostol. Pero, ang sabi dyan, may prinsipyo din na tumatagos sa lahat ng tunay na alagad ni Kristo. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Number 5, bakit ito sinabi at ano ang layunin? Sinabi ito ni Jesus para, una, ipakita na ang pagiging alagad ay biyaya. Hindi achievement. Gusto ko po itong ninawin, mga kapatid. Sabi nga dyan, hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo para alisin ang yabang. Ang mga apostol, mga kapatid, wala naman po silang masyadong napakataas na pinag-aralan. Marami po sa kanila wala pong pinag-aralan. Gaya nila Apostol Pedro. Wala po pinag-aralan si Apostol Pedro. Sila po, marami sa kanila ay mga pobre. Isa si Andres at ang kapatid niyang si Pedro ay mga mangingisda. Nang sila po ay tawagin ng Diyos, pinili ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, pinili ko kayo. Hindi kayo pumili sa akin. Nung pinili ng Panginoon, itong 2 apostol pa lang nung ang Panginoon ay hindi niya pa nagagather ang lahat ng apostol. Nung siya po ay naglalakad, nakita niya yung 2, naghahayuman ng lambat, tinawag niya. So, pinili sila. Tandaan niyo po, hindi po sila pinili ng Diyos dahil sila po ay may mataas na pinag-aralan. Una, dapat maintindihan natin, karamihan ng pinili at tinawag ng Diyos, mga pobre, mga walang pinag-aralan. Kung sasalita pa natin sa taong 2026, mga walang bitaw. Mga walang bilang. So, ito yung mga tinawag ng Diyos. Hindi siya tumawag, mga kapatid. Hindi siya tumawag ng may mga matataas na profesyon o achievement sa buhay. Maliwanag po ba, mga kapatid?
So, hindi niya yung pinili. Pinili niya yung mga mabababa sa sanlibutan ito upang, anong sabi mga kapatid? Para wag tayong magyabang. Wag silang magyabang. Kasi pagka kayo po mga kapatid ay dapat lang tinawag talaga ako ng Diyos. At dapat lang tawagin ako ng Diyos. Unang-una, doktor ako. Ako ang gagamot sa mga may di na ang pananampalataya. Pwede ba yun mga kapatid? Ay, dapat lang tinawag ako ng Diyos sapagkat ako'y pulis. Ulihin ko ang mga backslider. Dapat lang tinawag ako ng Diyos sapagkat ako ay bumbero. Ako ay ganito, ako'y senador, ako'y presidente. Mga kapatid, hindi ganon. Tinawag ng Diyos. Mas maintindihan nyo kasi yung salitang ito, kaya gagamitin ko na rin. Kasi ito yung ginagamit sa 2026 din. Tinawag ng Diyos ang mga walang bitaw. Sabi nga sa isang talata, tinawag ng Diyos ang mga maliliit, ang mga mangmang, para ipahiya ang mga marurunong. Amen. Totoo yan. Tinawag ng Diyos ang mga mangmang sa paningin ng sanlibutan para ipahiya ang mga marurunong. Bakit? Pag tinanong mo ang mga matatalino, ang mga scholar, ang mga may mataas na pinag-aralan, tanungin mo sila, paano ang paraan para makapasok ng langit? Hindi nila alam ang sagot. Amen. Paano ang paraan para makalapit ka sa Diyos? Hindi nila alam ang sagot. Pero yung mga taong may hirap, mga walang bitaw kung tawagin, na nakakakilala sa Diyos, minsan nakala mo nagkakalakal lang, yung pala, ang daming alam sa salita ng Diyos. Pag tinanong mo kung paano ang daan ng kaligtasan, alam nilang sagot. Kaya, kung sino man dito ang nag-aakalang siya'y matalino, kung sino man dito ang nag-aakalang siya'y may mataas na pinag-aralan, at sinasabi mong ikaw, mga kapatid, ay talagang napakataas na antas ng iyong katalinuhan, nagkakamali ka. Amen. Ang sabi ng Biblia, tinawag niya ang mga mangmang. Amen. Sa salita pa ng Bista, mga bobotits. Matalino ka. Inaari mo sa iyong sariling matalino ka. Ba't ka nandito? Amen. Kaya ka nandito sapagkat mahina ka. Amen. Sapagkat wala kang kakayanan. Kaya tayo nandito, mga kapatid, dahil sa awa ng Diyos. Amen. Dahil kung kayo po ay may mga pera sa oras na ito, tiyak na wala po kayo sa lugar na ito. Kung kayo po ay may mga mayayaman, mga kapatid, na mayaman kayo, may mga ari-arian kayo, ang dami mong mga lupain, ang dami mong sasakyan, tiyak na wala ka po rito sa oras na ito. Pero dahil ikaw ay mangmang, dahil ikaw ay mahina, dahil ikaw ay mahirap, mga kapatid, kaya ka nandito. Kaya ito'y bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Hindi negatibo, mga kapatid, ang pagiging mahirap. Ito po ay isang advantage, mga kapatid, dahil sa kahirapan, matututunan mong tumawag. Naunawaan ninyo, mga kapatid. Sumunod po, mga kapatid. Number 2, italaga sila sa misyon. So, bakit ito sinabi at ano ang layunin? Mga kapatid, sinasabi dyan, mga kapatid, ipakita na ang pagiging alagad ay biyaya, hindi achievement. Hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo para alisin ang yabang. Number 2, italaga sila sa misyon. So, pinili po ang mga apostol para italaga sila sa misyon. Meron pong nakalaang na misyon para sa kanila. So, hindi po sila tinawag na parang wala lang. Sino sa inyo nakaranas na tutulog ka, sarang ng tulog mo, tinawag ka ng tatay mo, anak, halika dito, tapos pagod na pagod ka, pagbangon mo, ano yun pa? Wala lang. Mga kapatid, maaasar ka eh. Di ba? Pero ang Panginoon, gayon na gayon. Pero hindi katulad ng halimbawa kung tatay mo. Tinawag po sila ng Panginoon dahil may misyon. Meron pong reason, mga kapatid, upang kayo ay magsiyaon at magbunga. Maliwanag, 11 kausap. Hindi niyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo para magbunga.
upang ang inyong mga panalangin ay mangyari. Ngayon po mga kapatid, tinawag sila para sa misyon, para magbunga. Ang layunin mga kapatid ng pagkapili ay patungkol po sa tinatawag na evangelism at pagdidisipulo. So tinawag sila ng Diyos ang 11 para ipahayag ang salita ng Diyos. Ang misyon po nila, ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga sa Matthew chapter 28 verse 19, patay na si Apostol Judas. Patay na si Judas ng Matthew chapter 28 verse 19. Mga kapatid, ano ang sabi? Anong utos sa kanila ng Panginoon? Humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Okay? At turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos. Gawin yung alagad, no? Ang mga tao. Ikatlo po, ipangako ang tulong sa panalangin. Okay? Hindi ninyo ako pinili, kundi pinili ko kayo at inihalal ko kayo upang kayo'y magsiyaw at magbunga, upang manatili ang inyong bunga. Sumunod. Sabi diyan, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So, ipinangako ang tulong sa pamamagitan ng panalangin. Ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay o maibibigay niya sa inyo para may lakas sila sa misyon. So, ang tinutukoy po ng Panginoon, way back 2,000 years ago, tandaan po natin, wala pa pong sasakyan, wala pang cellphone, wala pang mga magagarang mga gamit, wala pang teknolohiyang mainam sa panahon ng way back 2,000 years ago. Kaya, nung tinawag sila ng Panginoon, mga kapatid, upang ang inyong mga panalangin ay mapakinggan. So yung mga panalangin, mga kapatid, yung assurance na pangako na tulong sa pamamagitan ng panalangin, ito po yung mga bagay na kailangan po nila sa misyon. Ano po ba ang kailangan sa misyon sa panangaral ng salita ng Diyos? Ano po ang kailangan sa misyon? Ha? Karunungan, kaalaman. Saan hihingin? Sa Panginoon. Sabi kung sino sa inyo, sabi sa Biblia, ang kulang sa kaalaman o karunungan, mga kapatid, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. So yung binibigay sa kanila na assurance sa kanilang mga hihingin sa Panginoon ay ang mga panalangin na kung saan pabor sa Diyos. Mga kapatid, pakinggan po ninyo. Upang ang anumang inyong hingin ay maibigay sa inyo. Sabi yun sa mga apostol. Ano po sa tingin ninyo ang hihingin ng mga apostol? Mga kapatid, sa tingin ninyo, ano ang hihingin ng mga apostol? Maaaring proteksyon, gabay, karunungan, no? Lakas ng loob sa pangangaral, ipagkakaloob sa kanila ng Diyos. Naunawaan ninyo, mga kapatid? Ulitin ko po yung unang bahagi. Upang ang anumang hingin o anumang inyong hingin sa Ama sa ating pangalan ay maibigay niya sa inyo. Tiyak na tiyak, hindi hihingi ang mga apostol ng sasakyan. Dahil walang sasakyan binibenta way back 2,000 years ago. Ang isip po nila ay nasa sinasabi ni Jesus na tinawag sila para sa isang misyon. So kung sila po ay gumagana, pakinggan niyo po, take note mga kapatid, pag nawang masayang ng aking sasabihin, sabay-sabay silang lumarga para mangaral. Ano po yung possible na magiging dahilan para mangailangan sila ng tulong ng Diyos? Maaaring sa pagkain. Kapusin sila sa pagkain. Dadalangin sila sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po kami ng aming kakanin. Sa bagay, tinuruan naman sila eh. Tama? Tinuruan sila sa pananalangin. So ngayon mga kapatid, kung ano po yung nakikita nilang nagiging problema sa misyon, yun ang kanilang iluluhod sa Diyos. Tama? Nasa misyon po sila.
Kung ano ang kulang, kung ano ang wala, kung ano ang nagiging problema, iluluhot nila yon at ibibigay ng Diyos sa kanila. Dahil nakafocus sila sa mission. Ngayon mga kapatid, kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ano po ba ang mission ninyo? So marami po sa atin ang nabubuhay sa pamumuhay na hindi alam ang dahilan bakit siya nabubuhay. Umikot kayo sa mundo, kahit paglabas ninyo, kaibigan, kamag-anak, nakilala ninyo, tanungin ninyo, sa tingin mo bakit kaya tayo nabubuhay? Marami sa mga tao hindi alam ang isasagot. Amen. Sasabihin lang nila yung universal na sagot na, kaya tayo nabubuhay, may mission tayo. So susunod na tanong, ano ang mission? Ako? Siguro mahalin ko yung pamilya ko. Siguro ibigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. Hindi yan ang mission. Kaya maaga pa, alamin natin ano ba ang misyon natin sa mundong ito. Kasi ang mga tao sa mundong ito, mga kapatid, diretsyo at may kalalagyan, may puwang po sila sa impyerno kung hindi po natin gagampanan ang misyon na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ang mga apostol na kausap ng ating Panginoong Hesus, tinupad nila ang kanilang misyon. At sa pagganap ng kanilang misyon, nangangailangan sila, may mga bagay na kailangan po nila na wala sa kanila, na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At kaya ibinibigay ng Diyos ang kanilang mga prayer, mga kapatid, sapagkat ang kanilang prayer ay nakalinya batay sa misyon. Naunawaan ninyo? Kaya kung meron po kayong mga kahilingan sa Diyos, at hindi pa rin dinidinig at sinasagot ng Diyos hanggang ngayon, baka wala sa linya ng misyon ang inyong inihingi. So, kada 14 years old ka pa lang, 15 years old ka pa lang, Panginoon, bigyan niyo po ako ng boyfriend, ng girlfriend, ng sa ganun. Ako'y makapaglingkod ng totoo sa iyo. Mga kapatid, ano kaya na-imagine niyo yung mukha ng Diyos wala sa kaharian niya? Ganun ang hinihingi mo? Wala sa linya ng misyon ng iyong hinihingi. Pero kailangan alam mo. Mga kapatid, gaya na po ulit-ulit ko sinasabi, baka hindi ka pa marunong magluto, hindi ka pa marunong magsaing, hindi ka pa marunong maghugas ng plato, maghugas ng sinaing, hindi mo pa alam kung kinakamay mo o kinukutsara. Hindi mo pa yata alam. Hihingin mo ang nakalinya sa misyon. Halimbawa, tinawag na kayo ng Diyos. Marami sa atin tinawag na ng Diyos. Nagsisik na bautismuhan na. Ang hihingin ninyo dapat, nakalinya sa misyon ng Diyos. Sa inyo. Sa misyon po natin. Kasi ang misyon natin, ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya kayo nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya kayo tumanggap ng bautismo at iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagbautismo ninyo. Sapagkat may mga taong sumunod sa misyon. O sino dito ang nabautismohan sa pangalan ni Jesus? Amen. O, marami sa atin nabautismohan. Si Brother Aiden nabautismohan. Sino ang naging dahilan ba't ka nabaptize, brother? Sino yung taong nag-imbita sa'yo? Brother Emma. Si Brother Emma. Kabunga ka pala ni Brother Emma. Kung hindi gumanap si Brother Emma ng kanyang misyon na magpagamit siya sa Diyos na maka-invite siya ng tao para maligtas. Sa tingin mo ba, brother, nandito ka? Wala, di ba? Kaya tayo, tinawag siya, tinawag ka, so may misyon ka rin. At hindi natatapos ang misyon ni Brother Emma dahil nakapagligtas na siya ng isang kaluluwa. Tuloy-tuloy po ang misyon. At kapag kayo po'y tinawag na ng Panginoon, may misyon. Ano ang misyon na Brother Eden? Anong misyon natin? Manghikayat pa ng ibang kaluluwa pa. Yun. May pangaral ang salita ng Diyos. Paano ka nakakapangaral ng salita ng Diyos? Puro dotak na sa isip mo. Paano ka magsasalita ng salita ng Diyos? Puro MA lang nasa utak mo. Mga kapatid, sa lahat ng nabautismuhan, mag-aral kayo ng salita ng Diyos
at tuparin nyo ang misyon ng Diyos na ibinigay sa inyo. Mahirap po mga kapatid, iniligtas ka na eh. Iniligtas tayo ng Diyos tapos wala tayong ginagawa. Nandiyan dyan ang kaibigan mo, ang taga-taga na ng kaibigan mo, kasama mo dyan, Pasko, New Year, etc. Tapos hindi mo pa rin pala na ipapahayag sa Kanya ang daan ng kaligtasan. May pananagutan ka sa Diyos. Amen. So ngayon, wala kasi akong lakas ng loob eh. Para may pangalan ng salita ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, sa mga apostol apostol pa lang ito. Hindi ninyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Para kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Ano yung sumunod mga kapatid? Sabi rito sa huli, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So kung natatakot ka dahil mahiyain ka, that is the time na lumuhod ka sa Diyos, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na maipangaral ko ang salita ng Diyos. Ibibigay ng Diyos o hindi? Ibibigay. Bakit? Nakalinya sa misyon. Kaya, huwag tayong magsasabing nahihiya. Didinggin ka nga ng Diyos eh. Basta nakalinya ka sa misyon, kapatid. Panginoon, wala pa ako nadadala. 10 taon na ako, wala pa akong nako-convert. Wala pa akong nahihikayat. Wala pa akong naililigtas. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan at dagdag pang kalakasan. Lakas ng loob para may pangaral ko pang salita ng Diyos nang sa ganon marami pa akong mapangaralan. Ibibigay ng Diyos o hindi? Ibibigay. Kasi ang isip mo nakapokus sa misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang layunin ng ating pag-aaral, mga kapatid, ang ating isipan ay ma-align sa misyon natin. Kung bakit ka nandito, bakit ka tinawag ng Diyos. Hindi lamang para tulungan natin ang mga mahal natin sa buhay. Given na po yan, tutulungan natin sila habang nasa misyon po tayo. Saan ka nakakita? Sundalo ng gobyerno. Pauwi-uwi sa bahay kasi magsasaing pa daw siya. Nasa Mindanao siya, may kalaban, terorista. Tinawagan ng asawa. Uwi ka muna, sahin ka, hindi ako na magsahin. Commander, uwi po muna ako, pwede ba yun mga kapatid? Hindi ganun yun. Habang nasa misyon ka, habang hindi tapos ang gera, gawin mo ang dapat mong gawin. Nawaan natin? Mga kapatid, huwag po kayong mag-aalala. Sa mga kapatiran po natin, paano yan? Anong kakainin namin? Kung nakapokus na kami sa misyon. Mga kapatid, tandaan nyo, napakaliwanag. Ano man ang hingin ninyo sa pangalan ko ay maibibigay sa inyo. Basta nasa misyon ka kasi. Ang isip mo nasa misyon, kapatid. Habang nagmi-mission ka, habang ikaw mga kapatid ay gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Halimbawa nasunugan ka. Ito yung masakit eh. Nasunugan ka sa oras na nangangaral ka. Pwede mo pa sabihin, mga kapatid, pasensya na kayo. Wala muna tayong Bible study. Magpapatay muna ako ng apoy. Mga kapatid, ipagpatuloy mo yung para sa Diyos. Huwag ka matakot kung nasunugan ka. Huwag ka matakot kung mawalan ka. Dahil kung ang Diyos kayang magbigay, kaya din tanggalin. At kung kaya niya magtanggal, kaya niya rin magbigay. Nakuha natin mga kapatid. Kapag ka may magabag, may lungkot, mayroong mga pigati, may problema, pagsubok, karamdaman o sakit, lumuhod ka sa Diyos. Basta alam mong nasa gitna ka ng misyon at hindi ka nagpapabaya, pakikinggan ka ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. Ito ba ay para sa lahat ng tao? Ito po yung tanong eh. Kasi madalas kinuquote po yan ng maraming Kristiyano. Uy, binili ako ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Alam naman natin na ang pinili na tinutukoy dyan, 11. Okay, tingnan natin mga kapatid. Ito ba ay para sa lahat ng tao? Sabi rito, kung hindi, sino ang sinasabihan? Ito, sagot. Direktang sinasabi ito sa mga apostol bilang opisyal
na pagtatalaga sa kanila. Pero, prinsipyo ng pinili ng Diyos para magbunga at may pribilehiyo sa panalangin ay totoo rin sa lahat ng tunay na mananampalataya. So nakukuha nyo na po mga kapatid yung konteksto. Ang original na pinagsasalitaan ng Panginoon ay ang 11. Tama? Subalit, 11 yan, tayo ay hindi kasama ron. Pero tandaan ninyo, patay na kasi sila. Patay na yon. Pero kasabay ng pagkamatay nila, marami po silang napangaralan eh. Tama? Sabi kasi, humayo kayo, ipangaral nyo ang ebanghelyo. Gawin nyong alagad ko ang lahat ng bansa. So, nakapag-produce sila ng mga alagad. Nakapag-produce sila ng soldier. Ng mga mananampalataya. At yung na-produce po nila, tinuruan nila. Naging alagad po ba sila? Yung mga tinuruan nila? Amen. Naging alagad. Ipinasa ba ang misyon sa kanila? Yes. Pinaunawa ba ang misyon sa kanila? Pinaunawa, mga kapatid. Tagus po ito hanggang sa ating panahon. Although na hindi po tayo direktang kinausap, pero dahil yung misyon, mga kapatid, ay naipasa. At ngayon nga po ay sinasabi ko rin sa inyo. Ipinapasa pong muli sa inyo, mga kapatid. Tuloy ang laban. Naunawaan po natin, mga kapatid? Gising pa po ba? Amen. Okay. Ang sabi rito sa Ephesians chapter 1 verse 4, pinili niya tayo sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. At sa John chapter 15 verse 8, sa ganito'y niluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipamunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alaga. Number 7, tumatagos ba ito sa mga bagong mananampalataya ngayon? Ang sagot po ay oo. Sa prinsipyo, ang pangako na pinili kita at hihingin mo sa Ama sa pangalan ko at ibibigay ay para sa lahat ng nananatili kay Kristo. Pero ang konteksto ng inihalal ko kayo dito ay may kinalaman sa pagka-apostol. Kaya hindi ibig sabihin lahat tayo ay magiging apostol. Pinili pala sila eh. So, nagturo sila, tumagos sa atin, ako nabautismohan din, so apostol ako. Hindi ganun yun, mga kapatid. Iba po ang pagkapili sa kanila. Pinili po sila, may posisyon po sila. So tayo po ay alagad na. Kaya nga sabi, gawin ninyong alagad ko ang bawat bansa. Number 8. Ano ang mga hamon sa talatang ito? Tandaan niyo po, meron pong hamon sa talata ng John chapter 15 verse 16. Sa literal po, sabi, cheque na may pirma. Cheque na may pirma na. Pero walang nakalagay na halaga. Pwede mong isulat kahit magkano ang gusto mong kunin sa bangko. Halimbawa lang, mga kapatid, binigyan kayo ng tsansa. Isang mayaman, kaharap mo. Ang dami mong kailangan sa buhay, di ba? Magkano ba gusto mo? Kaya na-check ko. Brother, magkano isusulat mo? Magkano isusulat mo? Sa checking ibinigay sa'yo, kahit magkano, sige, ilista mo. Magkano? Ha? Brother John Rick, magkano ililista mo? Ha? 5,000? 5,000 na to. Brother Emat? 100 trillion. 100 trillion, pwede na. Parang marunod ka na. Maliligo na. Brother Jerome, magkano? Dapat na sa akin, 200 million. 200 million. Pwede na punta ko doon. So ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Ang sabi rito, parang sinabi na kahit anong hingin mo sa Diyos, ibibigay niya ng walang limitasyon. Amen. Okay? Ang halimbawa ko sa inyo sa checking, ganun din eh. Blanco. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na salitain kung ano ang kailangan mo. Amen. Pero kapag ikaw po'y nagsalita
at nagsabi ng kailangan mo, tiyakin mo na ang sinasabi mo ay nakalinya sa misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil kung hindi po yan nakalinya sa misyon ng Panginoon sa iyo, malaki ang chance hindi ka mapapakinggan. Gaya nito, halimbawa, kayo po ay estudyante. Panginoon, bata pa lang ako, nakikita ko, napakalaki ng kailangan sa gawain mo. Nalaman ko na wala pala, tandaan niyo po, wala po tayo sarili lupa, tayo po yung pinahiram lamang ng lupa rito ng ating kapatiran. At meron na lamang po tayo natitirang 5 taon. At after nun, di pa natin alam kung saan tayo lulugar. O ngayon, nag-aaral ka ngayon. Nagbibigay lamang po ako ng halimbawa, ha? Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan, matapos ko ng aking pag-aaral, makakuha ako ng magandang trabaho. At pag ako po ay nakatapos at nakakuha ng magandang trabaho, makakaasa po kayo na ang mga pagpapalang tatanggapin ko buhat sa inyo, lagi kang may bahagi doon upang magamit sa gawain mo. Mga kapatid, tutugon po ba ang Diyos? Tutugon, bakit? Naka-align sa mission eh. Ano niyo mga kapatid? Kaya ngayon, magmula ngayon, mag-isip kayo ng maigi. Huwag maging makasarili sa panalangin. Na Panginoon, gusto ko nito, gusto ko ng laptop. Kung nagtatanong lang ang Diyos para saan? Gusto ko lang. Mga kapatid, wala. Wala ka sa tamang isip. Naunawaan ninyo mga kapatid? Solusyon. Basahin sa konteksto. Ang salitang anuman ay nakalink. Pag sinabing nakalink, nakaugnay. Okay? Nakalink sa upang magbunga. Okay? Tingnan niyo po ha. Basahin sa konteksto ang salitang anuman. Nasa Biblia yun. Anuman ang inyong hingiin, ipagkakaloob sa inyo. Yung anuman na yun ay nakalink o nakaugnay mga kapatid para magbunga ka. Nakukuha niyo? Yung pinapanalangin mong gusto mong bagay na mangyari sa buhay mo, nakaugnay yun, mga kapatid, para magbunga ka. Halimbawa, baguhan ka lang sa church, Panginoon, bigyan niyo po sana ako ng sipag na magbasa ng Biblia dahil pag ako po ay natuto, magagamit niyo po ako para mag-MC at mangaral. Nakuha ninyo mga kapatid, tama ang iyong prayer para ikaw ay magbunga. Ibig sabihin, lumalago ka. Magagamit ka ng Diyos, mapapakinabangan ka ng Diyos. Ganun po ang tamang prayer mga kapatid, ng salitang anuman. Anuman ang hingin ninyo. Para magbunga ka. Halimbawa, Panginoon, napakatamad ko mag-pray. Tulungan niyo po ako na maging prayerful na tao. Amen. In Jesus' name. Mangyayari po ba hindi? Mangyayari. At pag nangyari yun, magiging mabunga ka. Hindi ka natamad. Masipag ka na mag-pray. Nakuha ninyo? Inuulit ko po, yung salitang anuman na hingin ninyo, nakaugnay po yan lagi para lumago kayo. Naunawaan ninyo? O, para mas maintindihan po ninyo, sino sa inyo may mga trabaho dito? Nung kayo po ba tumatanggap ng pera, nakaugnay po ba sa buhay ninyo ang mga pinagbibili nyo? Nakaugnay? Nakaugnay. Bumibili kayo ng bigas para sa nanay at tatay ninyo. Tama? Lahat ng tinatanggap mo, dahil nagtrabaho ka, napapakinabangan mo. Nagpapalago ng pamumuhay mo, nagpapasaya sa pakiramdam mo dahil nakikita mong maganda na yung buhay ng pamilya mo dahil sa kakatrabaho mo. Yung mga tinatanggap mo, nauugnay sa paglago mo. Nakakapagpatayo ka na ng bahay. Nakakabili ka na ng sasakyan mo. Bakit? Yung mga tinatanggap mo, nakaugnay sa iyo at lumalago ang iyong pamumuhay. Lumalago ka sa pamumuhay. Ganyan din sa spiritual mga kapatid. Sa bawat panalangin natin, dapat nakikita yung epekto na ikaw po ay lumalago. Isa pong napakamababaw na rason na ebidensya na ikaw po ay lumalago na, yung nagagamit ka na ng Diyos sa gawain.
Hindi ka na, dati taga-upo ka lang, no? Ngayon, nag-MC ka na, nag-offer ka na ng kanta, nagagamit ka na sa instruments, nagiging singer ka na, nagiging mangangaral ka na, kasi lumalago ka na, nagagamit ka ng Diyos. Pero kapag ang tao ayaw magamit ng Diyos, pinipiling ayaw ko magpagamit sa Diyos, gusto ko lang makaupo ako, mga kapatid. Ano man ang hingin mo, baka wala kang matanggap. Bakit? Kasi wala kang hinihingi para magbunga ka eh. Ang hingin mo magbunga ka, Panginoon, gamitin mo ako. Straight to the point. Panginoon, alam ko po na sa pagtagal ng panahon ng paglilingkod ko sa inyo, marami pa akong pagsubok na pagdadaanan, pero itinataya ko ngayon ang sarili ko, Panginoon. Ano man ang pagsubok na pwede ko bang pagdaanan, wag niyo po akong bibitawan dahil seryoso po ako. Maglilingkod ako sa iyo at gamitin niyo po ako sa anumang pamamaraan. Gamitin niyo po ako. Narito po ako. Mga kapatid, titingin ka ng Diyos. Magbubunga ka. Naunawaan natin, mga kapatid. Sumunod po. Ulitin ko po ha. Ang panalangin na dinidinig ay yung yaon lamang sa layunin ng Diyos na magbunga para sa Kanya. 1 John chapter 5 verse 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. Mga kapatid, sa mga nawawalan ng pag-asa sa Diyos at parang ayaw nang maniwala sa Panginoon, ang liwanag po ng sinasalita ng ating Panginoon. At sabi diyan, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay, pag sinabing anuman, hingi mo na lahat, walang limitasyon, anumang bagay, na anong kondisyon? Ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. Dapat nakaayon sa Panginoon. Hindi sa makasariling pananaw, makasariling bagay, mga kapatid. Dapat nakaayon sa Diyos. Panginoon, kahit pangit ang boses ko, nananalangin ako ng tapatan sa iyo. Tulungan niyo po akong mag-practice kahit ang tamad-tamad ko. Tulungan niyo po ako hanggang gumanda ang boses ko lang sa ganun. Maging singer po ako dito sa simbahan. Mga kapatid, tinig po ba ang Diyos? Makikinig ang Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, wala pong, hindi po totoo na walang, hindi po totoo na ang pagkanta ay inborn. Hindi ako naniniwala doon, mga kapatid. Na ang pagkanta ay para lang talaga sa mga gifted. Hindi po ako naniniwala doon. Alam niyo kung bakit? Meron po akong kilalang tao, kapatiran yun. Ayoko na lang magsalita kung anong boses, pero kung ano nasa isip niyo, bihin. Alam niyo, sinaga ng isang kapatiran. Ang galing niya mag-gitara, pero wala talaga sa tono kumanta. Wala talaga. Ang ganda ng pagkakagitara, pero ang boses ayaw po tumugma sa tono. Sinaga ng kapatiran, mga kapatid. Tinuruan, pati tono. Magano. Marunong ng kumanta. Nakakapag-solo pang kumanta, mga kapatid, sa simbahan. Kaya wag kayong mawawala ng pag-asa na hanggang dito na lang ang boses ko. Lumuhod ka muna, kapatid. Manalangin ka. Pero tiyakin mo na yung inihingi mo, huwag pangyabang. Kasi baka naman pagka ibinigay sa iyo ng Diyos, pag kumanta ka, piling mo. Diba? Saray-roni mo ka. Laki-laki na ng ulo mo. Dahil ako pinakamagandang boss dito. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Mag-practice. Yung mga bagay na wala sa inyo, na possible naman makamit ninyo, pinapractice yan. Boses na maganda, ang pangit ng boses mo, pinapractice yan. Hinahasa yan. May mga bagay po, mga kapatid, na nasa iyo lang, kailangan lang i-improve.
Nahihiya ka kasi ang payat-payat mo. Tapos nakikita mo, 10 kayong magkakaibigan, pang-11 ka, ikaw yung pinakapayat. Nahihiya ka pag magkakasama kayo. Hanggang dito na lang yata talaga ako. Huwag kang maniniwala. Ang trabaho ko lang. Para makakain ka ng gusto mo. Eh, ganyan ka na talaga kasi hindi ka lang nakikinig. Nade-develop. Lahat ng bagay, mga kapatid, na nakikita po ninyo sa inyong kapwa, magandang boses, magandang pangangatawan, di ba? Maayos na pananamit. Yan po nakukuha din niya ako. Sabi nga ni sino ba tong reporter na to sa Archangel, kung kaya nating isipin, ano sabi? Kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. May mga bagay na meron ka na kailangan mo lang i-develop. Bakit siya ang galing niyang mangaral? Tandaan niyo po, kaya siya nangangaral, meron siyang bibig. Meron ka eh. Meron siyang boses. Meron ka eh. Dine-develop yan. Liban na lang, ay, gusto ko yung kotse. Wala kang i-develop. Magtrabaho ka. Nakuha niyo mga kapatid? Tuloy po tayo. Yung hamon number 2. Bakit parang hindi nagbubunga o hindi sinasagot ang panalangin ko? Sino po sa inyo dito may mga prayer life? May prayer sa buhay na hindi pa rin tinutugon ng Diyos? Taas po kayo ng kamay. Nakikita po kayo ng Diyos. Taas po kayo ng kamay. Huwag kayong mahiya. Ha? Okay. Marami sa inyo. Yung iba yata, hindi yata nagpe-pray. Aray ko. Mukhang naibigay na ng Diyos yata lahat sa kanila. Okay? Ito po ang sabi rito. Suriin ang 3 bagay sa ating pinag-aaralan. Una, nananatili ka ba kay Kristo? Kasi kaya ka hindi nakakatanggap ng iyong mga hinihingi sa Diyos. Kasi hindi ka nga nananatili sa Panginoon. Eh, nananatili naman ako sa Diyos eh. Paano mo nasabi? Pag birthday ko, nagsisimba naman ako eh. Mga kapatid, buti pa. Buti na lang may birthday ka. Paano kung ampun ka tapos hindi mo pa alam ang petsa ng birthday mo? Hindi ka magsisimba. Mga kapatid, pag sinabing nananatili ka sa Panginoon, ang buhay mo nakakumit sa Diyos. Bago ka matulog, nagpe-pray ka, pagising mo, nananalangin ka. Diba? Yung cellphone mo, ang laman puro papuri ng kanta. Hindi yung mga lakas tama, mga shokoy, yung mga kanta na mga XB. mga, ano ba yan? Ano ba yung mga kanta na yan? Mga imo-imo pa? Diba? Dapat makikita ng Diyos. Diba? May kanta nga na kinakanta kayo na, ako'y sa'yo. Diba? Ating kaya, ating lamang. Nararamdaman kaya ng Diyos yun? Na siya'y sa'yo. At ikaw ay sa Kanya. Kasi kung ikaw ay sa Kanya, walang question doon. Pero yung maramdaman sana ng Diyos na siya ay sa'yo, may question doon. Kasi kung talagang ang Diyos ay sa'yo, dapat ang laman ng cellphone mo, mga awitin para sa Diyos. Ang laman ng Facebook mo, hindi puro parinig. Ang laman ng cellphone mo, dapat maayos. Sabi ko nga sa inyo makikilala nyo po ang bahagi ng pagkatao ng tao. Tignan nyo po ang wall ng kanilang mga Facebook. Makikita ninyo. Kasi may mga tao nagrararant doon di ba? Oh, shout out sa'yo, hindi nagbalik ng sukli. So may biglang, may mga kaibigan na, sino yun? Di ba? May mga nakikiyosyoso. Oh. Tapos halimbawa, nagdadrive siya, nabutasan siya ng gulong, bigla siyang magpo-post, manas, nabutasan. Di ba? Tingnan ninyo, nagpubunga ka ba? Nagkakaroon, hindi ko maintindihan ng tao. Sa bagay ganyan, din naman ako noon. Yung lahat ng nangyayari sa buhay mo, ipopost mo. Alam niyo, hindi niyo po ba napapansin? Pinapakilala mo lang kung gaano ka kababaw na tao. Tama? Oh. Bigla ka magpo-post, kaya ayaw ko magpautang eh. Hindi nagbabayad eh. Wag mong antayin na pangalanan kita rito. Biglang may mga, sino yan? Nakikita ninyo mga kapatid? Kaya ngayon, kung gusto po ninyong lumago sa Panginoon, pag may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay ninyo, may sama kayo ng loob sa isang tao,
Huwag niyong idaan sa posting sa Facebook. Huwag kayong magparinig. Kahit na yung kaibigan mo na yung pinaparinigan ka, mag-post ka na lang ng sa Panginoon. Feeling mo, inaaway ka, i-post mo, sabi, mahalin mo ang iyong kaaway. Yung nangangaway sa'yo. Pag nabasa ito, ano kaya ito? Mamatay na yata ito. Bakit mga kapatid? Dahil ang pinopost mo puro sa Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, alam nyo, nabibisita ko ng mga wall ninyo. Ha? Sa mga kapatiran na friend ko sa Facebook, tumitingin ako ng mga wall ninyo. Sa mga baguhan, nauunawaan ko kung bakit ganun yung mga wall. Di ba? Kala mo, lagi na lang malungkot sa buhay. Naiintindihan ko naman ganun. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, baguhin ninyo ang Facebook nyo. Baguhin ninyo ang laman ng cellphone ninyo. Baguhin ninyo yung natutulog kayo na wala ng Panginoon. Pagising, wala rin Panginoon. Pagkakain, wala rin Panginoon. Ano ibig sabihin? Kakain ka, hindi ka rin nagpe-pray, hindi ka rin nagpapasalamat. Mga kapatid, baguhin natin. Bago matulog, mag-pray. Pagising, mag-pray. Bago kumain, mag-pray. Yung mga kanta na pinapakinggan mo, baguhin mo. Diba? Makinig ka, ang gaganda ng mga kanta sa Panginoon eh. Diba? Pag pinakinggan mo yan, di ka naman kukunin agad ng Diyos. Diba? Mga, ano ba yan? Tanging alay. Alam niyo yung kantang Tanging Alay? Oo, alam niyo yun. Pakinggan niyo. No? Tuloy po tayo mga kapatid. Number 2. Ang layunin mo ba ay magbunga para sa Kanya? Okay? Ulitin ko po. Pag humingi ka ba, nananatili ka kay Kristo? Pag ikaw ba ay humingi, yung layunin ba ng paghingi mo para sa Panginoon? Mabigyan siya ng kapurihan. Ikatlo, hiningi mo ba sa pangalan niya? Okay, mga kapatid, baka ngayon nyo lang po ito malalaman. Alam niyo po ba, bakit natin sinasabi na ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus? Bakit niyo po sinasabi sa dulo ng prayer sa pangalan ni Jesus? Minsan, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasakyan na sobrang tulin, na super duper tulin, in Jesus' name. Diba? Ginamit naman eh. Tapos sasabihin mo, hindi totoo ang Biblia. Bakit? Nanalangin ako isang araw na magkaroon ako ng sasakyan na super duper bilis. Sabi ko, in Jesus' name, 3 beses pa. Ang diin-diin pa, ang powerful pa na sabi ko. Pero hindi binigay. Alam niyo po ba kung bakit? May lalim po yung salitang in Jesus' name. Parang ganito yan. Panginoon, tulungan niyo po akong guminhawa sa buhay. Nang sa ganun, nakikita ko po kasi yung mga kapatiran na, may mga kapatiran na kinakapos sa buhay. Gusto kong gamitin mo ako bilang instrumento na kung ako'y iyong pagpapalain, tutulungan ko itong mga kapatiran na pag-uwi nila, pagsimba nila, pag-uwi nila, maabutan ko sila tag-1 kilong bigas o tag-1 sakong bigas. Papalulunin nyo lang ako, Panginoon. In Jesus' name. Mangyayari po ba o hindi? Mangyayari kasi tama eh. Yung hiningi mo hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kapwa mo at para sa ikapupuri ng Panginoon in Jesus' name. Ito po, mga kapatid, pag sinabing in Jesus' name, ganito yan eh. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name. Sa madaling salita, ayon sa kalooban mo, ayon sa kagustuhan mo, ayon sa karakter mo, ayon sa aral mo, ayon sa salita mo. Ito po ang aking dalangin. Yun po ang nagpapaloob ng in Jesus' name. Tapos sasabihin mo, bigyan mo ko ng super duper bilis sa sasakyan. In Jesus' name. Pinaiksi. Bigyan mo ako ng mabilis na sasakyan ayon sa aral mo. Nakikits niyo mga kapatid? May aral ba ang Diyos? Na lahat tayo ay dapat magkaroon ng mabilis na sasakyan? Wala. Naninilawan po ba kayo sa salitang in Jesus' name? Pinapaiksi lang niya na ayon sa kalooban mo, ayon sa aral mo, ayon sa salita mo. Ganun po yan, mga kapatid. Okay? Sa pagpapatuloy po natin, malapit na po tayo matapos. Number 9. Paano masusolusyonan ang mga hamon? Ayan. Manatili sa salita ng Diyos. Araw-araw.
Hindi po isang araw lang. Verse 7, mababasa po yan. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong maibigan at gagawin sa inyo. Mga kapatid, hindi po magsasalita ang Diyos na siya'y magsisinungaling. Maliwanag po ang kanyang pangako sa mga taong nananalangin sa kanya. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin. Naunawaan ninyo? Amen. Ang kondisyon ng Diyos para pakinggan ka niya, kung kayo'y mananatili sa akin. At anong sabi? At ang salita ko'y manatili sa inyo. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Pangalawa, linisin ang motibo ng panalangin. Humingi hindi para sa sariling kasiyahan. James chapter 4 verse 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya ka pala hindi pinapakinggan sa sasakyan mo kasi magyayabang ka lang pala. Kaya pala hindi makamit-kamit ang iyong mga pinapanalangin kasi baka later on magiging madamot ka, magiging mayaman, magiging mayabang ka. Hindi talaga mangyayari yun, mga kapatid. Naunawaan ninyo? Number 3, tanggapin na ang pagkapili ay biyaya. Naunawaan ninyo? Pinili kayo ng Diyos. Amen. For the conclusion, mga kapatid, bago tayo magtapos, babasahin ko po ulit ang John chapter 15 verse 16. Pwede ba natin i-flash? Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Tingnan niyo po. Hindi ninyo ako pinili. Ang translation po na ito ay King James. King James po ito. So wala po ito pinagkaiba sa translation na ginamit ko. So gamitin natin ito King James. Ako'y hindi ninyo hinirang. Pag sinabing hinirang, pinili. Sabi nga in English, elected. Okay? Sabi dyan, hindi ninyo ako pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Hinirang. Alam niyo po, tingnan niyo po ito. Pagmasdan niyo po, sariwain niyo. Paggising niyo po ba sa umaga, pinipili niyo ba ang Diyos? Kasi kung pinipili natin ang Diyos, dapat paggising mo, mananalangin ka. Dahil pag nanalangin ka, pagpapakita yan na pinili mo ang Diyos Amen. sa paggising mo. Pero, yan naman po ay sa pagiging naturally converted na tayo. Pero, in biblical context, hindi talaga natin pinipili ang Diyos. Totoo yan. Trabaho o magsimba? Trabaho. Pera o magbasa ng Biblia? Pera. Totoo yan. Pag nagsasalita ang Panginoon, totoo yan. Hindi talaga pinili ng tao ang Diyos kailanman. Never pinili ng tao ang Diyos kailanman. Inuulit ko po. Pero ang Diyos, pinipili ka niya. Amen. Thank you, Lord. In fact, ang isang malaking katotohanan na pinipili ka niya, kahit puno na ang Diyos sa'yo, pagtulog mo, pagising mo, di ba gising ka pa rin? Amen. Na kung tutusin, may kapangyarihan ng Diyos na huwag ka nang pagisingin. Amen. Pero pinipili pa rin ng Diyos ang maging mabuti sa buhay mo. Praise the Lord. Ano natin? Hindi niyo pinili, pero pinili ko kayo. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magbunga. Pinili ka niya para sumunod sa Kanya, para magbunga ka. Mapakinabangan ka ng Diyos. Ma-enjoy mo ang buhay. At ang sabi diyan, upang anumang hingin ninyo o hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Madamot pa ang Diyos? Hindi. Ibibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi. Conclusion, mga kapatid. Tandaan niyo po, hindi po tayo pinili ng Diyos para maging taga-upo lang kayo dyan. Kontento na ako, upo lang ako dito. Hindi po ganun. Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin sumunod sa misyon. Ano po ang misyon? Ipangaral ang salita ng Diyos.
Di ka pinili, mga kapatid, nang wala lang. Wala kang papel sa gawain ng Diyos. Pinili tayo, mga kapatid, upang magsiyaon at magbunga at upang manatili ang ating bunga. Kailangan manatili po ang ating bunga. Upang ang ano manghingi natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay may pagkaloob sa atin. So bago tayo magtapos, mga kapatid, gusto ko pong ilagay ang inyong isipan sa ganito pong sitwasyon. Lahat tayo may kailangan. At most of the time, yung mga kailangan natin, napakahirap abutin. Tama? Sino ba sa inyo dito ang gusto na lang manatili na ganito lang tayo? Sino ba sa inyo ang gusto manatili na ganyan lang ang buhay natin? Di ba lahat naman tayo ay nag-aasam na umangat sa buhay? Tama? Makatulong sa pamilya. Pero bakit hanggang dito pa rin tayo? Bakit kaya? Siguro simulan nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Alam kong mangungusap ang Panginoon. May dahilan po ang Diyos bakit hanggang ngayon nandiyan ka sa sitwasyon mo. May dahilan ng Diyos. At tandaan niyo po itong sa akin sasabihin. Wala pong nangyayari sa buhay ninyo na aksidente. Ibig kong sabihin, aksidente lang. Na kayo na-convert, aksidente. Na kayo naririto, aksidente. Hindi. Lahat ng bagay ay nasa ayon sa plano ng Panginoon. Nasa kapasyahan ng Diyos. Kung mananampalataya tayo sa Kanya, mga kapatid, isa ka sa magpapatotoo na totoo sinasabi ng Panginoon. Ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Kaya kung kayo po ay may mga panalangin sa Panginoon na hindi pa rin natutupadan na ngayon, ito po'y pagkakataon ninyo. Kausapin po ninyo ng masinsinan ang Diyos. Ano ba talaga ang kailangan? Let us all stand, mga kapatid. Sarimain po natin, mga kapatid, ang ating pinag-aaralan. Tandaan po ninyo, ang pagpili ng Diyos ay may kalakip na pangako. Ano pong pangako ito? Didingin niya po tayo. Sa mga kapatid po nating nabautismuhan at hindi pa tumatanggap ng banal na Espiritu, huwag kayong manatili sa upuan ninyo. Hingilin niyo sa Diyos. Amen. Panginoon, sana ngayong araw ibigay. Yes, amen. Manampalataya ka at ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang tanging kailangan mo, kalimutan mo ang sarili mo. Yes, amen. Kalimutan mo na baka pangit ang itsura ko, nakakahiya sa makakakita sa akin. Hindi yan, mga kapatid. Yes. Hindi yan dapat ang magiging rason mo. Amen. Kahit pa maghalo ang sipon, ang iyong pawis, mga kapatid, sa mukha mo, purihin mo ang Diyos, mga Yes, kapatid. amen. Yes. Dahil sa kapangitan ng itsura mo, yan ang pangit, mga kapatid, sa mata lang ng tao, pero sa mata ng Diyos, napakaganda. Bakit? Nagawa mong kalimutan. Ultimo ang sarili mo. Mapuri mo lang ang ating Panginoon. Amen. At naniniwala po ako, mga kapatid, sa oras na ito, ang revival ay hindi lamang po para dahil sa may mga okasyon. Amen. Minsan tayo, mga kapatid, we are longing for revival. At yun po hinahanap natin kapag ka mayroong big event, anniversary. Mga kapatid, hindi po ang anniversary, hindi po ang mga malalaking event ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon para makareceive. Yes. It is about the condition of your heart. Yes. Ano ba ang kondisyon ng iyong puso? Kahit nasa loob ka ng CR, mga kapatid, kaya kang i-bless ng Diyos kung tama ang iyong puso. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Kahit nasa lugar ka, mga kapatid, kayang ibigay ang banal na Espiritu. Huwag po nating lukuhin ang ating mga sarili. Kailangan sa anniversary makatanggap ako. No, mga kapatid. Even now, Amen. kahit ngayon, mga kapatid, Come on. basta tapat kang magpupuri, basta tapat kang sasamba sa Panginoon, ibibigay ng Diyos ang pangako niya. Wow. Yes. At hindi po ito nakabase sa panahon, nakabase ito sa kalooban ng Panginoon. Yes. Kalooban ba ng Diyos
Na mapuspos ang bawat kapatid sa oras na ito. Kalooban po mga kapatid at hindi na dapat pang tanungin. Ang dapat na lang tanungin ang ating sarili mga kapatid. Handa na ba tayo? Yes. If you want a blessing from God, ask yourself, Yes. are you ready? Handa ka ba na tumanggap ng biyaya sa Panginoon? Handa ka na bang tumanggap ng blessing sa Panginoon? Kasi kung hindi mangyayari yan sa buhay mo. Eh sa oras na ito, sa ating paglapit sa Panginoon, kalimutan natin ang ating mga sarili. Yes. Iiyak natin sa Panginoon ang lahat ng bigat, pasanin, hinanakit, sama ng loob, kabigatan, mga pagsubok, iiyak mo sa Panginoon. Handa ang Diyos makinig. Siya ang good listener na hindi ka kailanman huhusgahan. Amen. Let us come to the Lord, mga kapatid, and let us worship the Lord.